20 taon akong bumangon. Ang mga del mundo, nagbayad sa akin ng kahihiyan. Hinubad ni Zandro ang kasal. Hindi na ako mawawala. Hahayaan ko ba silang manalo o ito na ang pagkawala ng aking hiya? Siguraduhin mong walang makakalapit na kung sino sa altar. Lalo na ang matandang pulubing iyon. Nakakasuka ang amoy niya. Baka madumihan pa ang gown ko kapag nagpumilit siyang humawak. Napatigil ang aking paghinga sa likod ng malaking pintong kahoy ng sacristy. Ang boses ni Tala ay tila isang matalim na bubog na bumaon sa aking pandinig. Malamig, mapangapi, at puno ng pandidiri. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa barong Tagalog na hawak ko. Maingat ko itong kinuha mula sa sabitan kanina para lamang linisin ang isang munting mantsa sa laylayan nito. Gamit ang dulo ng aking panyo na basa ng aking sariling luha, sinubukan kong kuskusin ang dumi upang maging perpekto ang itsura ng aking anak sa harap ng dambana. Ang tela ay napakaputi at napakakinis, kabaligtaran ng aking mga kamay na magaspang, maitim, at puno ng mga sugat na hindi na naghilom mula sa 20 taon ng paglalaba at pagtatrabaho sa ilalim ng matirik na araw. Heto ang aking gantimpala. Ang anak na ipinaglaban ko laban sa kamatayan, ang batang itinago ko sa dilim upang hindi mahanap ng mga taong nagnanais pumatay sa kanya, ay ikakasal na ngayon sa isang babaeng itinuturing akong dumi sa kanyang sapatos. Mas masakit pa sa saksak ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tala habang kinakausap niya ang kanyang mga abay. Mabuti na lang at naniwala si Zandro na patay na ang nanay niya. Isipin mo na lang ang kahihiyan kung biglang sumulpot ang isang labandera sa gitna ng vegan cathedral, dugtong pa ni Tala na sinundan ng isang mahinang halakhak na puno ng katusuhan. Naramdaman ko ang marahas na pagpintig ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Ang aking mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at napaatras ako hanggang sa sumandal ang aking likod sa malamig na pader. Ang lalaking pinakamamahal ko ang tanging dahilan kung bakit ako nanatiling buhay sa gitna ng hirap ay nabubuhay sa isang kasinungalingan na binuo ng pamilyang pumatay sa aking asawa. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang pait ng dugo. Pilit na pinipigilan ang anumang tunog na maaring lumabas sa aking lalamunan. Tumingin ako sa maliit na bintana ng sacristy kung saan tanaw ko ang dulo ng altar. Naroon si Zandro, matikas sa kanyang suot, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya matagpuan. Gusto kong tumakbo, gusto kong isigaw na narito ako, na hindi ako namatay, na ang babaeng nasa tabi niya ay isang ahas. Ngunit paano? Paano ako lalapit kung ang mismong presensya ko ay itinuturing na isang sumpa? Ang aking mga daliri ay humigpit sa hawak na barong hanggang sa manginig ang aking buong braso. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako kumain para lamang may maipadala sa kanyang pag-aaral, ang bawat hapdi ng aking mga sugat sa kamay na nagnanaknak sa sabon at tubig, lahat ba yon ay mapupunta lang sa wala? Magiging isang mantsa lang ba ako na kailangang burahin sa kanyang bagong buhay? Narinig ko ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas at ang malakas na pagpihit ng trangka ng pinto. Ang seremonya ay magsisimula na. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin na dumadagan sa aking balikat. Sa loob ng 20 taon, binuwis ko ang aking pangalan at kaligayahan upang masiguro ang kanyang kinabukasan. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko ang anak kong unti-unting nilalamon ng mundo ng mga taong pumatay sa aming pangarap, tila mas masakit pa ito kaysa sa apoy na tumupok sa aming tahanan noon. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para lamang makita siyang ligtas at masaya, bakit pakiramdam ko ay ako pa rin ang naiwan sa gitna ng ulan, nag-iisa at nilalamig?
Ito na ba ang dulo ng aking pagtitiis? O ito pa lang ang simula ng isang mas malaking laban para sa puso ng aking anak? Hawak ko pa rin ang puting barong ni Sandro, ngunit pakiramdam ko ay isa itong mabigat na pasanin na nagpapabaon sa akin sa lupa. Ang bawat hibla ng tela ay tila nanunumbat, nagpapaalala sa akin na ang batang kinalong ko noon ay isa ng estranghero na naniniwalang ang kanyang ina ay isang alaala na lamang ng pait at kamatayan. Dahan-dahan kong isinabit ang barong sa gilid at lumabas ng sacristy sa pamamagitan ng maliit na pinto sa likod. Doon, sa ilalim ng malalaking puno ng balete na nagbibigay ng lilim sa gilid ng simbahan, naghihintay ang aking matapat na kaibigan na si Aling Flora. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang mahigpit niyang hawak ang kanyang lumang abaniko. Ate Amihan, bakit ka namumutla? Anong nangyari sa loob? Akala ko ba ibibigay mo lang ang barong? Mabilis niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na tila nararamdaman ang panganib na bumabalot sa akin. Hindi ako makapagsalita agad. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat paglunok ko ay tila may bumabara na tinik. Hinawakan ko ang kamay ni Flora. Ang aking mga daliri ay nanginginig pa rin mula sa takot at galit na naramdaman ko kanina. Flora, kailangan kong gawin ito. Hindi ko pwedeng hayaan na maging ganito ang buhay ni Sandro. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ang tanging nasabi ko habang iniaabot ko sa kanya ang maliit na susi ng aking luma at kinakalawang narurong. Kung sakaling may mangyari sa akin, ibigay mo ito kay Sandro. Nariyan ang lahat ng ebidensya ng pagmamahal ko sa kanya. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan. Mapanganib ang ginagawa mo. Ang mga Del Mundo ay makapangyarihan. Baka hindi ka na makalabas ng buhay sa simbahang ito. Pakiusap ni Flora. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magtubig. Ngunit bago pa ako makasagot, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng malaking poste ng katedral. Napatalon ako sa gulat. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ngunit nang mamukhaan ko ang lalaki, bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Si Raja iyon, ang matalik na kaibigan ni Sandro at ang lalaking itinuring ko na ring parang sariling anak. Tita Amihan, mahina niyang tawag. Ang kanyang suot na Amerikana ay maayos, ngunit ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding kalituhan at bigat ng kalooban. Alam ko ang lahat. Alam ko na hindi ka namatay sa sunog na yon. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Paano niya nalaman? Sa loob ng 20 taon, tanging ang dilim at ang hirap ang naging saksi sa aking pag-iral. Lumapit si Raja at dahan-dahang binuksan ang kanyang palad. Doon, nakahiga ang isang bagay na nagpatigil sa ikot ng aking mundo. Isang meralya, isang pilak na medalyon na may bakas ng itim na uling at bahagyang nayupi dahil sa tindi ng init ng apoy noon. Ang meralya na ibinigay sa akin ng aking asawa bago siya nawala. Nahanap ko ito sa mga lumang gamit ni General Del Mundo habang tinutulungan ko silang mag-ayos para sa kasal. Tita, may nakasulat sa loob. Isang liham na nanggaling sa'yo na nagmamakaawa na huwag saktan si Sandro kapalit ng iyong pagkawala. Bulong ni Raja. Hinawakan ko ang malamig na pilak. Sa isang sandali, tila naramdaman ko ang init ng apoy at ang huling yakap ng aking asawa. Ang bawat ukit sa medalyon ay tila bumubulong ng katotohanan na matagal ko nang ibinaon. Ang paghihirap ko, ang aking pagtatago, ay hindi dahil sa kadakilaan, kundi dahil sa isang malupit na banta na sumira sa aming pamilya. Kailangan mong pumasok, tita. Hindi pwedeng matuloy ang kasal na ito. Si Sandro ay ikakasal sa apo ng taong pumatay sa kanyang ama at nagpahirap sa iyo. Madiing sabi ni Raja habang inaalalayan niya ako. Tumingin ako sa pinto ng katedral. Ang musika ng kasal ay nagsisimula na ring marinig
mula sa loob. Isang maringal na tunog ng organo na tila nagbabadya ng isang magandang simula. Ngunit para sa akin, ito ay tunog ng isang malaking kasalanan. Dahan-dahan kong kinapa sa aking bulsa ang munting regalo ko para kay Zandro. Isang pulseras na biniyahe ko pa mula sa aming lumang tahanan, gawa sa tuyong damo na binuo ko nang may kasamang dalangin at luha. Ito lang ang tanging bagay na tunay na sa akin. Handa na ako, Raja, sabi ko, bagamat ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw sa takot. Habang naglalakad kami patungo sa pangunahing pintuan, nararamdaman ko ang mga mata ng mga gwardiya na nakabantay sa bawat sulok. Ang bawat hakbang ko sa malamig na sahig na bato ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa tadhana. Alam ko na sa oras na tumapak ako sa gitna ng dambana, wala nang balikan. Ngunit para sa aking anak, para sa katotohanan na ninakaw sa amin, handa akong harapin ang anumang bagyo. Kahit pa ang katumbas nito ay ang huling hininga ko sa mundong ito. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pintong kahoy ng katedral. Sa pagbukas nito, tila isang ibang mundo ang bumati sa akin. Isang mundong puno ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier at bango ng libu-libong sariwang rosas. Napakaganda, napakarangya, ngunit sa bawat hakbang ko sa gitna ng mahabang aisle, nararamdaman ko ang bigat ng mga tingin ng mga taong nakasuot ng mamahaling sutla at hiyas. Para akong isang mantsa sa gitna ng isang napakalinis na puting papel. Sa dulo ng dambana, nakita ko siya. Ang aking Zandro. Napakatikas niya sa kanyang barong. Ang ayos ng kanyang buhok ay perpekto, ngunit kahit malayo ako, ramdam ko ang lamig sa kanyang mga mata. Tila isang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla, naghihintay ng hatol na hindi niya alam ay isang bitag. Sa tabi niya, si Tala ay nakatayo ng buong kaisipan. Ang kanyang mahabang belo ay tila isang sapot na handang lumamon sa aking anak. Hindi ko na napigilan ang aking mga paa. Kahit nangangatal ang aking mga tuhod, nagpatuloy ako sa paglakad. Hawak ko ng mahigpit sa loob ng aking bulsa ang pulseras na damo, ang tanging piraso ng katotohanan na dala ko. Ngunit bago pa ako makarating sa harapan, isang marahas na harang ang huminto sa akin. Sabi ko na nga ba, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Ang boses ni Tala ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng seremonya. Huminto ang musika. Ang bawat bulong sa loob ng simbahan ay namatay. Pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hinarap ako ni Tala. Ang kanyang magandang mukha ay namumuhi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. You're just a disgusting beggar. Bakit ka ba nandito? Gusto mo ba ng pera? Magkano ba ang kailangan mo para lumayo ka sa asawa ko? Tala, hindi pera ang kailangan ko. Gusto ko lang ibigay ito sa anak ko. Mahina kong sabi. Ang aking boses ay nagmula sa kaibuturan ng aking pagod na kaluluwa. Inilabas ko ang pulseras na damo, isang simpleng handog na puno ng dalangin. Isang malakas na sampal ang nagpalingon sa aking mukha. Hindi ko narinig ang tunog, ngunit naramdaman ko ang hapdi na gumuhit mula sa aking pisngi hanggang sa aking puso. Ang bigat ng kanyang palad ay tila pagtatangka na burahin ang aking pagkatao sa harap ng maraming tao. Napasubsob ako sa malamig na marmol at ang pulseras ay nalaglag sa paanan ni Tala. Basura, bulong niya sa paraang kaming dalawa lang ang nakakarinig. At bago pa ako makakilos, narinig ko ang pagdiin ng kanyang matulis na gintunggot sapatos sa tuyong damo. Ang bawat hibla ng pulseras ay nagkapira-piraso, nadurog sa ilalim ng kanyang paa, tulad ng pagdurog niya sa aking dangal. You don't belong here. Look at yourself. Amoy lupa ka na. Huwag mo nang idamay ang pangalan ni Zandro sa dumi mo. Inay? Narinig ko ang boses ni Zandro. Puno ito ng kalituhan, ng sakit, at ng isang alaala na tila pilit na kumakawala mula sa pagkakabilanggo.
Akmang lalapit siya sa akin, ngunit hinawakan siya ni Tala ng mahigpit sa braso. "Don't touch her, Marco. She's just a scavenger trying to blackmail us. Sinabihan na kita. Marami silang ganyan na gustong sumira sa araw natin." Pagsisinungaling ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa isip ng aking anak. Ngunit bago pa tuluyang maniwala si Sandro, isang tinig ang bumasag sa kasinungalingan. "Sandro, tingnan mo ito bago mo itakwil ang babaeng nagbigay sa iyo ng buhay." Si Raja iyon. Mabilis siyang lumapit at iniabot ang pilak na miralya na may bakas ng uling. Nanginginig ang kamay ni Sandro nang tanggapin niya ito. Binuksan niya ang medalyon at doon nabasa niya ang mga salitang isinulat ko sa gitna ng takot. 20 taon na ang nakalilipas. Ang mga salitang nagpapatunay na hindi ko siya iniwan, kundi itinago ko lang siya mula sa kamatayan. Tumingin si Sandro kay Tala, pagkatapos ay sa Miralya, at huli sa akin na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla. Ang sabi niyo, patay na siya. Ang sabi niyo, iniwan niya ako para sa ibang lalaki. Tumawa si Tala, isang tawang puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. "And so what? It was for your own good, Sandro. Ang pamilya ko ang nagbigay sa iyo ng lahat. Utang mo sa amin ang buhay mo ngayon. Ano ba ang maibibigay sa iyo ng labanderang iyan, kundi kahihiyan at dumi?" Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng katedral ay tila naging isang mabigat na pasanin. Tumingin si Sandro sa kanyang bride-to-be at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang apoy ng katotohanan sa kanyang mga mata. "Ako ba? Bakit ako naniwala sa iyo?" Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil na mas masakit pa sa anumang sugat. Tumayo ako mula sa sahig, kahit masakit ang aking pisngi. Hinarap ko si Tala ng buong dangal. Hindi ako ang dapat mahiya. Sila ang dapat mahiya. Nakatitig si Sandro sa meralyang pilak na hawak niya. Tila ba ito ay isang buhay na uling na unti-unting pumapaso sa kanyang mga palad. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat, ang pag-igting ng kanyang panga, at ang mabilis na pag-akyat baba ng kanyang dibdib. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng katedral ay tila isang hatol na nagpapabigat sa hanging amoy rosas at kandila. "Sandro, huwag kang makinig sa kanila. Isang pirasong kinalawang na bakal lang yan." Pasigaw na, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa desperasyon. "Remember who you are now. Ikaw ang mukha ng Del Mundo Group. Huwag mong ipagpalit ang lahat ng narating mo para sa basurang ito." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sandro, ngunit hindi kay Tala siya tumingin. Tinitigan niya ang aking mga mata. Doon, sa kailaliman ng kanyang mga balintataw, nakita ko ang pagguho ng isang mundong binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Nakita ko ang batang Sandro na takot sa dilim, ang batang palaging naghahanap ng yakap ng ina na ipinagkait sa kanya ng 20 taon. Ang sabi niyo, iniwan ako ni inay dahil sa pera. Mahina ang boses ni Sandro, ngunit bawat salita ay tila isang kampanang umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Ang sabi niyo, pinili niya ang sarili niyang kaligayahan kaysa sa akin. Pero ang totoo, kinuha niyo ang lahat sa kanya. Ang bahay namin, ang tatay ko, pati ang pagkatao niya. Sandro, listen to me. Pagtatangka ni General Del Mundo mula sa unang hanay ng mga upuan. Ang matanda ay tumayo. Ang kanyang tungkod ay madiing tumama sa sahig, isang tunog ng awtoridad na tila nais patahimikin ang katotohanan. "Tama na, General," putol ni Sandro. Ang kanyang boses ay wala ng halong pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng butones ng kanyang mamahaling vest. Narinig ang marahang pagkalas ng tela. Isa-isa niyang hinubad ang simbolo ng kayamanan na ibinalot sa kanya ng mga Del Mundo.
Ang vest ay nalaglag sa malamig na marmol nang walang ingay, isang tumpok ng mamahaling tela na wala ng halaga. Hinarap niya si Tala na ngayon ay namumutla na. You knew. Alam mo ang lahat, pero hinayaan mo akong ituring na kaaway ang sarili kong ina. You wanted to marry a man with no past, Tala. Well, you got what you wanted. Dahil simula sa araw na ito, wala na akong kinalaman sa pamilya niyo. You can't do this! Mapapahiya kami. Mapapahiya ang pamilya ko. Hysterical na sigaw ni Tala. Ang kanyang magandang mukha ay naging pangit dahil sa galit at takot. I'll make sure you'll end up in the gutter with that woman. Hindi na siya pinansin ni Sandro. Humakbang siya palapit sa akin. Sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa vegan, sa harap ng mga kamera at mga matang mapanghusga, dahan-dahang itinuwid ni Sandro ang kanyang tindig bago marahang lumuhod sa aking harapan. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay nang hawakan niya ang aking magaspang na palad. Maingat niyang kinuha ang aking kanang kamay at inilapat ito sa kanyang noo. Ang banal na tradisyon ng pagmamano na matagal naming hindi nagawa. Naramdaman ko ang pagpatak ng kanyang luha sa aking balat, mainit, totoo, at puno ng pagsisisi. Inay, patawarin niyo ako, bulong niya. Ang boses niya ay basag, puno ng hapdi na 20 taong naipon. Patawarin niyo ako dahil naging bulag ako. Patawarin niyo ako dahil hinayaan ko silang saktan kayo. Nanginig ang aking buong pagkatao. Ang sakit sa aking pisngi mula sa sampal ni Tala ay biglang napalitan ng isang kakaibang init na bumalot sa aking puso. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Hinaplos ang pisngi ng aking anak na ngayon ay muli ko ng kapiling. Wala akong masabi, kundi ang paghikbi ng kagalakan na tila isang ilog na kumakawala sa dam. Tumayo si Sandro at inalalayan akong tumayo. Tumingin siya kay Raja na nakatayo sa gilid. Raja, salamat. Salamat sa pagtayo para sa katotohanan. Kahit kailan, bro, sagot ni Raja. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa tapang ng kanyang kaibigan. Magkahawak kamay kaming naglakad palabas ng katedral. Ang bawat hakbang namin sa gitna ng simbahan ay tila isang paglaya mula sa isang mahabang bangungot. Sa likod namin, narinig ko ang galit na sigaw ni General at ang paghagulgol ni Tala. Ngunit ang mga tunog na yon ay tila unti-unting lumalayo. Nagiging bahagi na lamang ng isang madilim na kahapon. Paglabas namin sa malaking pinto, bumungad sa amin ang liwanag ng araw at ang sariwang hangin ng vegan. Hindi kami patungo sa isang mansyon o sa isang marangyang buhay. Patungo kami sa kawalan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako natatakot dahil hawak ko ang kamay ng aking anak at hawak niya ang katotohanan. Inay, saan tayo pupunta? Tanong ni Sandro habang nakatingin sa malawak na kalsadang bato. Tiningnan ko siya. Ang aking anak na ngayon ay malaya na. Kahit saan, anak. Kahit saan. Basta't magkasama tayo. Magsisimula tayo muli. Ngunit sa gitna ng aming paglalakad, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at doon ko nakita ang matatalim na mata ni General Del Mundo. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng pagsisisi, kundi ng isang banta na tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Ang amoy ng alat ng dagat at ang bango ng bagong prito na isda ay humahalo sa hangin ng aming munting tahanan. Malayo ito sa nakakasuffocate na amoy ng libu-libong rosas sa katedral. Dito, sa maliit na bahay na ito na may bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero, sa wakas ay nararamdaman ko ang tunay na laya. Walang chandelier, walang mamahaling carpet, tanging ang tunog lamang ng hampas ng alon sa pampang ang nagsisilbing musika sa aming hapagkainan. Pinagmamasdan ko si Sandro habang maingat niyang hinihimay ang isda. Nakasuot na lamang siya ng simpleng t-shirt na puti
malayo sa marangyang barong na hinubad niya kanina. Sa bawat subo niya, nakikita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Ngunit may kasama itong kapayapaan na ngayon ko lang nakita sa kanya sa loob ng 20 taon. Inay, mas masarap pa pala ito kaysa sa mga steak sa mamahaling restaurant. Biro niya, bagamat bakas sa kanyang boses, ang bahagyang panginginig. I missed your cooking. I missed this. I missed us. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi pilit. Isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Inabot ko ang kanyang kamay at marahan itong piniga. Anak, ang mahalaga ay magkasama na tayo. Hindi mahalaga ang sarap ng pagkain kung ang kasalo mo naman ay may dalang lason sa puso. Ngunit ang katahimikan ng aming hapunan ay nabasag ng dahan-dahang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha habang binabasa ang mga mensahe. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na gadget. What's wrong, Zandro? Tanong ko. Ang kaba ay muling bumabalot sa aking dibdib. She did it, inay. Na-freeze na nila ang lahat ng accounts ko. Even my personal savings, kinuha nila dahil nakapangalan daw sa Del Mundo Group. I have nothing left. Bulong niya. Napayo ko siya. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng realidad. Ang gintong hawla ay tuluyan ng nagsara at iniwan siyang walang anuman sa labas. Eksakto namang may kumatok sa aming pintuan. Hindi ito ang marahas na katok ng mga taong nagnanais ng masama, kundi ang marahang pagtama ng kamao sa kahoy na tila nagtatanong kung pwedeng pumasok. Nang buksan ko ito, nakita ko si Raja. Bit-bit niya ang ilang bag ng mga groceria at ang kanyang laptop. Bro, tita, pasensya na kung nabulabog ko kayo, sabi ni Raja habang papasok siya. Zandro, alam kong hinarangan na nila ang pera mo, pero huwag kang mag-alala. I'm here. At may kakilala akong abogado, si Attorney Elena. She's tough at handa siyang tumulong sa atin para bawin ang dapat ay sa inyo. Napatingin ako kay Raja nang may pasasalamat. Siya ang nagsisilbing anghel sa gitna ng aming kaguluhan. Sa kabila ng panganib sa kanyang sariling posisyon, pinili niyang manindigan para sa katotohanan. Ngunit habang nag-uusap sila tungkol sa mga legal na hakbang, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Tila may mga matang nakatingin sa amin mula sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at hinawi ang kurtinang yari sa lumang katsa. Sa ilalim ng malabo at dilaw na liwanag ng poste ng kuryente, nakita ko ang isang itim na sasakyan. Nakaparada ito sa kanto, tahimik at nagbabanta. Walang tunog ang makina, walang ilaw ang mga headlights, ngunit ang anino nito ay tila isang dambuhalang hayop na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Alam ko ang sasakyang yon. Iyon ang sasakyang nakita ko sa labas ng katedral. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at kahit madilim, nararamdaman ko ang talim ng tingin ni General Del Mundo mula sa loob. Hindi sila titigil. Hindi nila hahayaang mabuhay kami ng payapa pagkatapos naming hiyain ang kanilang pangalan. Inay, bakit? Lumapit si Zandro sa akin. Ang kanyang kamay ay pumatong sa aking balikat. Hindi ako nakapagsalita. Itinuro ko lamang ang sasakyan sa labas. Nakita ko ang pagdilim ng mukha ni Zandro at ang pagkunot ng noo ni Raja. Hindi pa sila tapos, bro. Bulong ni Raja. Gagamitin nila ang lahat ng kapangyarihan nila para gipitin kayo. Ang akala nating kalayaan, baka simula pa lang ito ng mas malaking gera. Tumingin ako kay Zandro at sa pagkakataong ito, wala na akong nakitang takot sa kanya. Tanging ang determinasyon na protektahan ako ang nagniningning sa kanyang mga mata. Ngunit sa loob-loob ko, isa lang ang aking idinadalangin. Ganito na lang ba palagi? Pagkatapos ng bawat sakripisyo, kailangan bang palaging may panganib na naghihintay sa bawat kanto?
Kailan ba namin tunay na mahahawakan ang kapayapaan nang walang takot na baka sa susunod na sandali ay bawiin na naman ito sa amin? Sa labas, ang itim na sasakyan ay dahan-dahang gumalaw, umalis ng walang tunog, ngunit iniwan nito ang isang mabigat na banta na tumatagos sa dingding ng aming munting tahanan. Wala na ang luma at kupas na baul na gawa sa kahoy ng nara. Ang baul na yon na kinalalagyan ng aking mga huling alaala. Ang mga liham na hindi ko na ipadala sa aking asawa. Ang mga litrato ni Sandro noong siya ay sanggol pa. At ang mga dokumentong magpapatunay sa aming pagkatao ay wala na sa sulok ng aming munting silid. Tila hinukay ang aking puso at kinuha ang lahat ng natitirang piraso ng aking buhay. Naramdaman ko ang unti-unting panghihina ng aking mga tuhod hanggang sa mapaupo ako sa malamig na sahig na kawayan. Ang alikabok sa paligid ay sumasama sa bawat paghinga ko. Tila sinasakal ang aking lalamunan. Hindi lamang ang aming mga gamit ang kinuha. Ninakaw nila ang huling santuwaryo ng aking mga alaala. Inay, mabilis na lumapit sa akin si Sandro. Naramdaman ko ang higpit ng kanyang yakap, ang panginginig ng kanyang mga bisig na tila nagpipigil ng isang nagbabagang galit. Huwag kayong mag-alala, mahahanap natin ang kumuha nito. I promise you, ibabalik ko ang lahat ng sa atin. Tumingin ako sa paligid. Ang aming mga damit ay nagkalat. Ang ilan ay may bakas pa ng maruruming sapatos. Ang munting altar na itinayo ko sa gilid ay itinumba. At ang imahe ng Birheng Maria ay nakahiga sa sahig. May lamat, ngunit hindi tuluyang nabasag. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Isang buntong hiningang puno ng pagod, pait, at isang matinding pagkaunawa. Hindi sila titigil, Sandro. Mahina akong sabi. Ang aking boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan. Gusto nilang burahin ang lahat ng bakas na tayo ay totoo. Gusto nilang maging mga multo na lamang tayo na walang muka at walang pangalan. Inay, listen to me. Tiningnan ako ni Sandro ng diretso sa mga mata. They are scared. Kaya nila ginagawa ito ay dahil alam nilang hawak natin ang katotohanan. Pero hindi ako papayag na saktan pa kayo ng higit pa rito. We are not ghosts anymore. We are here and may paisi. And we are fighting. Ngunit ang bawat salita niya ay tila nilalamon ng isang mabigat na realidad. Paano kami lalaban kung ang kalaban ay may libu-libong kamay na kayang kumuha ng lahat sa amin sa loob lamang ng isang saglit? Naalala ko ang lahat ng hirap ko sa loob ng 20 taon. Ang bawat sugat sa aking kamay dahil sa labada. Ang bawat gabing hindi ako kumain upang may maipadala sa kanya. Lahat ba yon ay mapupunta lang sa ganito? Sa isang wasak na pintuan at isang nanakaw na alaala? Eksaktong pumasok si Raja, hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Sandro, tita, nakita ko ang isang van na mabilis na umalis sa kanto. Sinubukan kong habulin pero masyadong mabilis. At may mas malalang balita. Ang video ng eksena sa katedral, iniba nila ang edit. Pinalalabas nila sa balita na si Tita Amihan ay may sakit sa isip at ginagamit lamang ng mga kalaban ni General para sa politika. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang madiing saksak. Ang kahihiyang ito, ang hiya na dala ng kanilang mga kasinungalingan ay mas masakit pa sa anumang pisikal na baulok. Sinasalaula nila ang aking pagkatao sa harap ng buong bansa. Ngunit sa gitna ng pait, may isang bagay na unti-unting nagbabago sa loob ko. Ang takot na nanahan sa aking puso sa loob ng 20 taon ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaibang init. Hindi ito galit na nagnanais manakit, kundi isang determinasyon na hindi na muling yuyuko. Tumayo ako ng tuwid. Pinagpag ang alikabok sa aking luma at kupas na saya. Tiningnan ko si Sandro at si Raja. Kung gusto nila ng gera, ibibigay ko sa kanila. Pero hindi sa paraang gusto nila.
Anong balak niyo, inay? Tanong ni Sandro. Bakas ang kaba sa kanyang boses. Dinala ko ang aking paningin sa labas ng pintuan kung saan ang langit ay unti-unti nang nagdidilim. Ninakaw nila ang baul ko dahil akala nila doon lang nakatago ang ebidensya. Pero nakalimutan nilang ang pinakamalakas na ebidensya ay ang buhay ng saksi. Raja, tawagan mo ang abogado. Gusto kong magdemanda. Gusto kong makuha ang hustisya ko, hindi para sa pera, kundi para sa dangal ng bawat inang binaliwala at minaliit. Sa sandaling iyon, ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matatag, tila isang haligi na handang humarap sa anumang bagyo. Ngunit sa likod ng aking tapang, may isang katanungang bumabagabag sa akin. Sapat na ba ang katotohanan laban sa kapangyarihan ng pera? O sadyang muli na naman kaming itataboy sa gilid ng iyang lansangan, bit-bit ang aming mga sugat habang sila ay patuloy na nagdiriwang sa kanilang mga palasyong yari sa kasinungalingan. Ang huling sinabi ko ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng bahay. Kinuha ko ang aking telepono, ang lumang modelong binili ko sa ukay-ukay, at tinitigan ang numero ng abogadong ibinigay ni Raja. Pinindot ko ang tawag. Hello? Attorney Elena? Ako po si Amihan. Kailangan ko po ng tulong nyo. Ngayon din, ang ingay ng palengke sa madaling araw ay tila isang kakaibang orkestra na hindi ko inakalang muling magiging bahagi ng buhay ni Sandro. Ang amoy ng sariwang isda, ang bulyaw ng mga tindero, at ang talsik ng tubig mula sa mga banyera ay malayo sa tahimik at de-aircon na opisina na kanyang kinagisnan. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang aking anak, na ngayon ay nakasuot na lamang ng sando at kupas na maong, nakita ko ang isang bagay na mas kuminang pa kaysa sa anumang hiyas sa vegan. Nakita ko ang kanyang pagpapakumbaba. Inay, ako na po ang magbubuhat niyan. Maupo na lang kayo rito, sabi ni Sandro, habang maingat niyang kinukuha ang mabigat na basket ng mga gulay mula sa aking bisig. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro papel at pluma lamang ang hawak, ngayon ay dahan-dahan nang nagkakaroon ng mga gasgas at dumi. Ngunit sa halip na mahiya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa bawat pawis na pumapatak sa kanyang mukha, tila ba dahan-dahang hinuhugasan ang lason ng pagiging isang Del Mundo. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng aming munting dampa, kumuha si Sandro ng ilang hibla ng tuyong damo sa gilid. Tahimik siyang nagbuhol-buhol, ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa isang ritmong siya lang ang nakakaalam. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya. Ito ang batang Sandro na kilala ko, ang batang mahilig gumawa ng kung ano-anong laruan mula sa kalikasan. Inay, pasensya na kung ito lang ang maibibigay ko sa inyo ngayon. Bulong niya habang dahan-dahang isinusuot sa aking pulso ang isang bagong baging na pulseras ng damo. Pero pangako, hindi ito basta-basta mapuputol. Gaya ng paninindigan ko para sa inyo, mas titibay ito habang tumatagal. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking balat at ang paghaplos ng kanyang mga daliri. Ang munting kilos na ito ay mas higit pa sa anumang mamahaling alahas na maibibigay ng pamilya ni Tala. Ito ang aming paghilom. Ito ang aming muling pagsilang sa gitna ng kahirapan. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Ang pagbisita ni Attorney Elena, ang abogadong dinala ni Raja, ay nagpaalala sa amin na ang aming laban ay nasa gitna pa lamang ng malaking giyera. Si Attorney Elena ay isang babaeng may matalas na tingin at boses na tila isang talim na handang humiwa sa anumang kasinungalingan. Hindi lang ito tungkol sa paninirang puri, Amihan. Ito ay tungkol sa utang na loob na binaliktad nila. Paliwanag ni Elena habang tinitingnan ang mga lumang dokumento ng lupa na nailigtas ni Raja. Ginamit nila ang pangalan nyo para makuha ang ari-arian ng asawa mo bago ang sunog. We are not just suing for dignity, we are suing for restoration.
Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, isang pamilyar na tunog ng marangyang makina ang huminto sa harap ng aming bakuran. Ang alikabok mula sa kalsada ay dahan-dahang humupa at doon lumabas si Tala. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress na tila ba nandidiri siyang tumapak sa aming maruming lupa. Ang kanyang mga takong ay bumaon sa putik habang naglalakad siya palapit sa amin. Ang kanyang mukha ay balot ng isang pilit na ngiti. "Sandro, can we talk? Just the two of us," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na bitag. Pinalabas niya ang kanyang assistant at tinitigan kami ni Attorney Elena ng may labis na pangmaliit. Wala kaming dapat pag-usapan na hindi pwedeng marinig ng inay ko. Matigas na sagot ni Sandro. Hindi siya tumayo. Nanatili siya nang nakaupo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking palad. Huminga ng malalim si Tala. Ang kanyang pasensya ay halatang nauubos na. "Huwag ka nang matigas, Sandro. Look at you. Look at this place. Amoy lansa at alikabok. Is this really the life you want? I talked to Lolo. He's willing to forgive you. Babalik ang lahat sa'yo. Ang posisyon, ang mga accounts mo, ang lahat. Kung pipirma ka lang sa dokumentong ito na nagsasabing nadala ka lang ng emosyon at ang babaeng ito ay hindi mo totoong ina." Naglabas si Tala ng isang tumpok ng pera mula sa kanyang bag at isang legal document. Ang kinang ng mga libo-libong piso ay tila isang insulto sa aming kahirapan. Ang munting hapagkainan namin na puno ng simpleng pagkain ay tila nagmukhang lalong maliit sa harap ng kanyang kayabangan. Tiningnan ni Sandro ang pera. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang kinuha ang dokumento at sa harap ni Tala, pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na tila mga talulot ng tuyong bulaklak na nahuhulog sa lupa. "Ang pera niyo ay may amoy ng dugo at sunog, Tala. Hinding-hindi ko na muling ipagpapalit ang inay ko sa kahit anong halaga," dahan-dahang sabi ni Sandro. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit punong-puno ng kapangyarihan. Ang mukha ni Tala ay naging pula sa galit. "You'll regret this, Sandro. You think you're so noble? We will crush you. Sisiguraduhin kong sa susunod na magkita tayo, sa kalsada na kayo mamumulot ng kakainin nyo. Magsisisi ka sa ginawa mo sa akin." Sumakay si Tala sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Iniwan kaming balot ng makapal na usok at alikabok. Napatingin ako kay Sandro. Ang puso ko ay punong-puno ng takot para sa kanyang kinabukasan. Ngunit bago ako makapagsalita, itinaas niya ang aking kamay at hinila ako sa isang mahigpit na yakap. "Huwag kayong matakot, inay. Tapos na ang panahon ng pagtatago," bulong niya. Ngunit habang nakayakap ako sa kanya, napansin ko ang isang bagay sa sahig. Isang maliit na itim na envelope na naiwan ni Tala sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan ko itong binuksan nang hindi napapansin ni Sandro. Sa loob ay may isang litrato. Isang litrato ni Sandro na may mga guhit na pula. At sa likod ay may nakasulat na isang petsa at isang babala na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Hindi lang pera ang balak nilang kunin sa atin. Bulong ko sa aking sarili habang ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo sa takot. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bigat ng bakal na nakadagan sa aking dibdib. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kalamnan sa ilalim ng luma at manipis na kumot, habang ang init ng lagnat ay dahan-dahang tumutupok sa aking natitirang lakas. Sa gitna ng aking malabong paningin, nakita ko si Sandro. Nakaupo siya sa gilid ng aking papag. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog mula sa puyat at pagod sa pagtatrabaho sa daungan. Dahan-dahan niyang inilapat ang isang basang bimpo sa aking noo. Ang lamig ng tubig ay tila isang munting himala
sa gitna ng aking nagbabagang pakiramdam. Inay, magpahinga na muna kayo. Huwag niyo na munang isipin ang kaso. Ako na ang bahala sa lahat. Bulong niya. Ang boses niya ay basag, puno ng pagsisisi dahil nakikita niya akong nahihirapan ng dahil sa kanya. Narinig namin ang marahang pagtulak sa aming pintong kahoy. Pumasok si Raja at sa isang sulyap pa lang sa kanyang balisang mukha, alam ko nang may hindi magandang balita. Umupo siya sa isang lumang silya. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng dala niyang impormasyon. Sandro, tita, nakausap ko na si Aling Rosa, ang dating katulong ni na General. Siya ang huling nakakita sa pagsisimula ng sunog sa bahay niyo noon, sabi ni Raja habang hinihilot ang kanyang sentido. Pero ayaw niyang tumestigo. Natatakot siya. Binayaran siya ng mga Del Mundo para manahimik at pinagbantaan ang buhay ng pamilya niya. Wala tayong hawak na testigo, Sandro. Sa mata ng batas, ang salita natin ay parang bula na madaling puputukin ng kapangyarihan nila. Naramdaman ko ang mabilis na pagpintig ng aking puso. Ang kawalan ng hustisya ay tila isang madilim na ulap na muling lumalamon sa aming munting pag-asa. Tumingin si Sandro sa bintana. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. So, ganito na lang ba? Mananalo na naman sila dahil sa takot at pera? Sa sandaling iyon, sa kabila ng aking panghihina, dahan-dahan akong bumangon. Ang bawat galaw ko ay may kasamang hapdi, ngunit may isang bagay na mas masakit pa kaysa sa aking sakit, ang makitang nawawalan ng pag-asa ang aking anak. Sandro, Raja, makinig kayo sa akin. Mahina ang aking boses ngunit ito ay may talim na hindi ko ipinakita sa loob ng 20 taon. Akala ni General, ang pagkuha sa baul ko ay ang pagkuha sa lahat ng aking alas. Akala niya, ang isang inang tulad ko ay marunong lang magtago at umiyak. Inabot ko ang ilalim ng aking unan at kinuha ang munting meralya na ibinigay sa akin ni Raja noong nakaraang linggo. Gamit ang aking nanginginig na mga daliri, pinindot ko ang isang munting ukit sa gilid ng medalyon na tila ba isang dekorasyon lamang. Sa isang marahang pagpihit, bumukas ang isang lihim na siwang sa likod ng litrato ng aking asawa. Doon ay nakatago ang isang napakaliit na micro SD card, balot ng manipis na plastik. Inay, ano ito? Gulat na tanong ni Sandro habang kinukuha ang maliit na bagay mula sa aking palad. 20 taon akong nabuhay sa anino, Sandro. Noong gabing mangyari ang sunog, bago ako tumakas, nagawa kong kunin ang digital recorder ng iyong ama mula sa kanyang opisina. Nakatago roon ang mga usapan nila ni General tungkol sa ilegal na pagkamkam ng lupa. Sa loob ng 20 taon, binuo ko ang bawat piraso ng katotohanan. Tuwing may naririnig akong balita tungkol sa kanila, isinusulat ko. Tinitipon ko. Ang USB na yan ay naglalaman ng lahat ng ebidensyang kailangan natin. Tinitigan ako ni Raja at Sandro na tila ba ngayon lang nila ako tunay na nakilala. Hindi lang ako isang inang nagtatago. Ako ay isang inang naghahanda para sa sandaling ito. Isang inang handang maging matalas na sandata para sa kanyang anak. Kailangang mag-ingat, Raja. Babala ko habang ang aking paningin ay nagsisimula na namang lumabo. Narinig ko sa palengke kanina, may mga taong nagtatanong-tanong tungkol sa atin. May balak silang ilunsad na malawakang kampanya sa telebisyon para hiyain tayo. Sasabihin nilang magnanakaw tayo. Hayaan mo silang sumigaw, inay, sabi ni Sandro. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng bagong lakas habang hawak ang maliit na card. Dahil sa oras na lumabas ang katotohanan ito, ang bawat salitang ibinato nila sa atin ay babalik sa kanila ng 10 beses na mas masakit. Isinaksak ni Raja ang card sa kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aming mga mukha sa gitna ng madilim na silid. Nagsimulang tumakbo ang mga files, ngunit sa gitna ng aming pag-asa, isang pulang babala ang lumabas sa screen.
Isang encryption lock na hindi inaasahan. May password ito, tita. Bulong ni Raja. Napapikit ako. Naalala ko ang huling gabi kasama ang aking asawa. Ang petsa, bulong ko. Hindi ang petsa ng kasal namin, kundi ang petsa kung kailan ipinanganak si Zandro. Nang pindutin ni Raja ang enter, ang katahimikan sa silid ay tila naging kuryente. Ngunit bago pa man bumukas ang unang file, isang malakas na tunog ng mabilis na sasakyang huminto sa labas ang nagpalinga sa aming lahat. Ang liwanag ng mga headlights ay tumagos sa mga siwang ng aming dingding, tila mga matang naghahanap sa amin sa gitna ng dilim. Sila na ba yon? O ito na ang simula ng katapusan ng aming mga lihim? Akala mo ba? Ang isang pirasong dumi na katulad mo ay may puwang sa loob ng bulwagang ito? Ang hustisya, amihan, ay para lamang sa mga taong kayang bayaran ang bawat minuto ng oras ng batas. Ang mga salitang yon ni General Del Mundo ay hindi isinigaw. Binulong niya iyon sa akin habang nagkakasalubong kami sa pasilyo ng korte. Ang kanyang boses ay tila kalansing ng ginto na may halong kalawang. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa amoy ng lumang papel at floor wax sa loob ng gusali. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang mga matang puno ng katarayan at kawalang hiyaan, habang ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking malinis ngunit kupas na blusa. Nakatayo ako sa loob ng malamig na silid ng hukuman, sa tabi ni Zandro na ngayon ay tila isang pader na hindi matitibag sa aking gilid. Sa kabilang panig, naroon si Tala, nakasuot ng itim na tila ba siya ay nagluluksa, ngunit ang kanyang mga labi ay may mapanuyang ngiti. Ang bawat sulyap niya sa akin ay tila nagsasabing isa lamang akong insekto na madaling tapakan. Pakiramdam ko ay dumi ang bawat hibla ng aking pagkatao sa gitna ng mga abogadong nakasuot ng naggagandahang Amerikana. Nagsimula ang pagdinig. Narinig ko ang bawat kasinungalingang lumabas sa bibig ng kanilang mga saksi. Sinasabi nilang, ako ay isang mapagsamantalang babae, na ang layunin ko lang ay huthutan ang pamilya Del Mundo. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa aking likuran. Muling binubuksan ang mga sugat ng nakaraan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod, ang panunuyo ng aking lalamunan, at ang mabilis na pagpintig ng ugat sa aking sentido. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na si Amihan ay kusang umalis at tinanggap ang bayad mula sa pamilya Del Mundo 20 taon na ang nakalilipas, pahayag ng kanilang abogado, habang itinataas ang isang pirasong papel na may pekeng lagdako. Tumingin ako kay Zandro. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang pag-aalinlangan na tila muling gumagapang sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang munting bigat ng miralya sa loob ng aking bulsa. Ang micro SD card na nasa loob nito ay ang huli naming sandata. Tumayo si Attorney Elena. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na nara sa gitna ng bagyo. Your Honor, nais naming magpresenta ng isang ebidensya na hindi kayang pekein ng kahit na sinong makapangyarihang tao. Isang boses mula sa nakaraan. Inilabas ni Raja ang kanyang laptop. Ang bawat galaw niya ay tila sinusundan ng mga matang mapanuri sa loob ng korte. May isang mabilis na pagpihit sa mouse at ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Dahan-dahang napuno ang silid ng isang boses. Isang boses na galing sa hukay. Ang boses ng aking asawa na may halong takot at determinasyon. General, hindi ko ibebenta ang lupa namin. Iyan ang buhay ng pamilya ko. At sinundan ito ng boses ni General Del Mundo. Mas bata, ngunit kasing lupit ng boses niya ngayon. Kung ayaw mong makuha sa santong dasalan, kukunin ko sa santong paspasan. Isipin mo ang anak mo, Zandro. Baka hindi siya magising bukas kung hindi ka pipirma. Nakita ko ang paghinto ng mundo ni Zandro.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang bawat kataga sa recording ay tila isang talim na humihiwa sa bawat kasinungalingang itinanim sa kanyang isip sa loob ng maraming taon. Tumingin ako kay Tala. Ang kanyang ngangyang ngiti ay biglang napawi, pinalitan ng isang mukhang tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng kanyang designer bag. Si General naman ay nanggagalayti. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng baga. Ang kanyang mga kamay ay madiing nakakuyom sa kanyang tungkod. Your Honor, itinitanggi namin ang recording na yan. Ito ay manipulated. Sigaw ng abogado ng mga Del Mundo. Ngunit ang kaba sa kanyang boses ay hindi na maikakaila. Itinigil ni Attorney Elena ang recording at tumingin ng diretso sa mga mata ni General. Ang boses ng katotohanan ay hindi kailanman nagbabago, Your Honor, at marami pa kaming nakatago rito. Ipinahayag ng hukom ang munting sandali ng pahinga. Habang papalabas kami ng silid, nakita ko ang kaguluhan sa panig ng mga Del Mundo. Ang mga tao ay nagsisimula ng magbulungan. Ang mga mata ng mga mamamahayag ay nakatutok sa amin. Ngunit sa gitna ng aming munting tagumpay, naramdaman ko ang muling paglapit ni Tala sa akin sa isang sulok ng pasilyo. Akala mo ba nanalo na kayo? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason at puot. Ang ebidensya ay pwedeng mawala. Ang mga tao ay pwedeng patahimikin. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa labas ng korteng ito. Tapusin natin sila sa paraang mas masakit. Napatigil ang aking hininga nang makita ko ang isang lalaking may itim na jacket na nakatayo sa likod ni Sandro sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang kamay nito ay tila may kinakapa sa loob ng kanyang damit. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang aming laban sa batas ay nagiging isang laban para sa aming buhay. Ang bawat ingay sa paligid ng korte ay tila naging isang malabong bulong sa aking pandinig nang mapagtanto ko ang panganib. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi na lamang isang pintig. Ito ay naging isang dambuhalang tambol na yuyumig sa buong pagkatao ko. Sa gitna ng kaguluhan ng mga mamamahayag at mga taong naglalabasan, nawala sa aking paningin ang likod ni Sandro. Sandro, anak! Sigaw ko, ngunit ang aking boses ay nilamon ng ingay ng mga sasakyang nagdaraan at ang malakas na pagtatalo ng mga tao sa paligid. Naramdaman ko ang mabilis na panginginig ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Ang liwanag ng screen nito ay tila isang babala sa gitna ng dilim. Walang pangalan ng tumatawag, ngunit alam ng puso ko kung sino ang nasa kabilang linya. Pagpindot ko sa sagot, sinalubong ako ng isang tawang walang kaluluwa. Isang tawang puno ng katusuhan at lason. Ang galing ng palabas niyo sa korte, amihan. Akala niyo ba ganoon kadaling tapusin ang mga Del Mundo? Ang boses ni Tala ay tila isang matalim na yelo na dumadaan sa aking likuran. Kung gusto mong makitang muli ang anak mo na humihinga, alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Iurong mo ang kaso. Ngayon din. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri hanggang sa mabitawan ko ang aking panyo. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang takot na itinago ko sa loob ng 20 taon ay muling bumalik, mas matindi, mas malupit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tatakbo. Hindi ko hahayaang manalo ang dilim. Nasaan ang anak ko? Mahina ang boses ko, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang inang handang pumatay para sa kanyang supling. Pumunta ka sa lumang bodega sa dulo ng pier, mag-isa. Kung may makita akong pulis o kahit ang anino ni Raja, sisiguraduhin kong ang huling makikita ni Sandro ay ang madilim na tubig ng dagat. Pagbabanta ni Tala bago niya pinutol ang tawag. Hindi na ako nag-isip pa. Hindi ko na tinawagan si Raja o si Attorney Elena. Sa sandaling iyon, ako ay hindi na ang amihan na labandera o ang amihan na biktima.
Ako ay isang ina. Sumakay ako sa isang lumang jeep. Ang aking mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit habang ang sasakyan ay bumibiyahe sa bawat lubak ng kalsada. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Pagdating ko sa pier, ang amoy ng nabulok na kahoy at kalawang ay sumalubong sa akin. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Tanging ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga poste ng pantalan ang maririnig. Sa loob ng madilim at malawak na bodega, nakita ko si Tala. Nakatayo siya sa gitna. Ang kanyang itim na gown ay tila isang mantsa sa gitna ng mga lumang kargamento. Sa gilid, nakita ko si Sandro. Nakagapos ang mga kamay at may busal ang bibig. Pilit na kumakawala sa hawak ng dalawang lalaking may matatalim na tingin. "Inay!" Ungol ni Sandro sa likod ng tela. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot para sa akin. "Nandito na ako, Tala. Pakawalan mo ang anak ko." Sabi ko habang dahan-dahan akong naglalakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko sa maduming semento ay tila isang hamon sa tadhana. Tumawa si Tala. Ang kanyang mukha ay naging pangit dahil sa tagumpay na inaakala niya. Ang daling pasunuri ng isang inang desperada. "Pirmahan mo ito, amihan." Isang dokumento na nagsasabing lahat ng sinabi mo sa korte ay kasinungalingan. Isang pirma lang at makakaalis na kayo ng anak mo sa bansang ito at hinding-hindi na babalik. Tinitigan ko ang dokumentong hawak niya. Pagkatapos ay tinitigan ko si Sandro. Nakita ko sa mga mata ng aking anak ang isang mensahe. Ang mensaheng nagsasabing huwag akong susuko. Na ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa aming kaligtasan. Lumapit ako kay Tala. Tila ba tatanggapin ko ang panulat? Ngunit nang magkatapat ang aming mga mukha, sa halip na pirmahan ng papel, ang aking kanang kamay ay lumipad ng buong lakas. Naramdaman ko ang hapdi ng aking palad nang tumama ito sa makinis niyang pisngi. Isang marahas na pagtatama na nagpalingon sa kanyang muka at nagpatalsik sa kanyang mamahaling hikaw. Ang tunog ng sampal na yon ay umaling-awngaw sa buong bodega. Mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ang sampal ng bawat inang binaliwala. Ito ang sampal ng 20 taon ng aking pagtatago. Hinding-hindi mo na muling sasaktan ang pamilya ko. Dahan-dahan kong sabi, ang aking boses ay tila kulog sa gitna ng katahimikan. Ang akala mo ba ay takot pa rin ako sa'yo? Ang tanging kinakatakutan ko ay ang lumaking katulad mo, ang anak ko. Isang taong walang puso at kaluluwa. Nagulat ang mga tauhan ni Tala at sa sandali ng kanilang pagkataranta, nakita ko ang mabilis na pagkilos ni Sandro. Nagawa niyang sipaing palayo ang isa sa mga lalaki. Ngunit alam kong hindi sapat ang lakas namin. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono mula sa aking bulsa na kanina pa nakabukas ang linya. "Raja, ngayon na." Narinig ang mabilis na pagdating ng mga sasakyan sa labas. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay tumagos sa mga siwang ng bodega. Tila mga kamay ng katarungan na handang sumunggab. Ang mukha ni Tala ay napalitan ng matinding takot at lito. "Kailangan mo akong tulungan, Raja. Kunin mo siya. Kunin niyo ang anak ko." Sigaw ko habang tumatakbo ako patungo kay Sandro. Hindi alintana ang panganib. Tanging ang pagnanais na mayakap siyang muli ang nagpapatakbo sa aking mga paa. Ang bawat sulok ng madilim na bodega ay biglang napuno ng nakasisilaw na liwanag ng mga asul at pulang ilaw na nagmumula sa labas. Ang mga aninong kanina ay tila mga halimaw na nagbabanta ay dahan-dahang napawi, pinalitan ng mabilis na pagkilos ng mga taong nagnanais ng kaayusan. Narinig ko ang malalakas na tinig ng mga awtoridad na nag-uutos. Ang bawat salita ay tila isang hatol na hindi na mababali pa. "Huwag kayong kikilos. Bitawan ang inyong mga sandata."
Hindi ko na hinintay pa ang susunod na mangyayari. Ang tanging nakikita ko lang ay si Sandro. Tumakbo ako patungo sa kanya. Ang aking mga paa ay tila lumulutang sa ibabaw ng maduming semento. Naramdaman ko ang gasgas ng mga lumang kargamento sa aking braso, ngunit wala akong pakialam. Pagdating ko sa kanya, agad kong hinila ang busal sa kanyang bibig at sinimulang kalasin ang mga lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Ang magaspang na hibla ng lubid ay bumaon sa aking mga daliri, ngunit mas masakit pa ang makita ang mga pasa sa kanyang mukha. Sandro, anak, ayos ka lang ba? Patawarin mo ako. Patawarin mo si inay dahil hinayaan kong mangyari ito. Bulong ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Ayos lang ako, inay. Ligtas na tayo. Sagot ni Sandro. Ang kanyang boses ay basag, puno ng emosyon. Nang tuluyang makalas ang mga tali, mahigpit niya akong niyakap. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang pintig na nagsasabing buhay siya. Nakapiling ko siya at hindi na siya muling mawawala sa akin. Sa kabilang bahagi ng bodega, nakita ko si Tala. Ang kanyang magandang mukha ay balot na ngayon ng matinding takot at kahihiyan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas habang ang mga opisyal ay lumalapit sa kanya. Kasunod nito, pumasok si Raja kasama si Attorney Elena. Ang mukha ni Raja ay puno ng pag-aalala, ngunit nang makita kaming magkayakap ni Sandro, dahan-dahang sumilay ang isang ngingiti ng ginhawa sa kanyang mga labi. Salamat kapatid, salamat, sabi ni Sandro nang makalapit si Raja. Ang dalawang magkaibigan ay nagyakap ng mahigpit, isang pagpapatunay ng utang na loob at pagkakaibigan na hindi kayang bayaran ng kahit anong ginto. Tapos na bro. Tapos na ang bangungot, sagot ni Raja, habang tinatapik ang balikat ni Sandro. Dinala kami sa labas ng bodega. Ang sariwang hangin ng gabi ay humahalik sa aming mga mukha, tila isang basbas ng bagong simula. Doon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakita ko si General Del Mundo. Nakaupo siya sa loob ng isang sasakyan ng pulis. Ang kanyang mga kamay ay may suot na malamig na bakal. Isang tanikala ng katarungan na matagal na niyang dapat suot. Ang kanyang dating matayog na tindig ay tila gumuho na. Ang kanyang mga mata ay hindi na makatingin sa amin ng diretso. Ang hiya na pilit nilang iniwasan ay ngayon ay nakabalot na sa kanilang buong pagkatao. Hinarap kami ni Attorney Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ang ebidensya mula sa Miralya, kasama ang pagtatangkang ito sa inyong buhay, ay sapat na para mabulok sila sa kulungan. Hindi na sila makakatakas pa, amihan. Nakuha niyo na ang inyong katarungan. Tumingin ako sa langit. Ang mga bituin ay tila mga matang nakamasid. Tila ba nakangiti ang aking asawa mula sa kabilang buhay. Ang 20 taon ng aking pagtatago, ang bawat patak ng pawis at luha, ang bawat gabing nilabanan ko ang dilim. Lahat ng yun ay nagbunga sa sandaling ito. Inay, tawag ni Sandro sa akin. Hawak niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay nakakandado sa aking mga daliri. Magsisimula tayo muli. Hindi bilang mga Del Mundo, kundi bilang tayo. Sa wakas, malaya na tayo. Naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan na bumalot sa aking puso. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Ang aming laban ay hindi lamang laban sa pera o kapangyarihan. Ito ay laban para sa karapatang magmahalan ng walang takot. Habang pinagmamasdan namin ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, bit-bit ang mga taong sumira sa aming pamilya. Alam ko sa aking sarili na ang bawat sugat ay dahan-dahan ng maghihilom. Ang katotohanan ay tila isang ulan na humugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Tapos na, inay. Tapos na. Muling bulong ni Sandro habang isinasandal niya ang kanyang ulo sa aking balikat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang
ay tila isang banayad na kanta na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nakatayo ako sa beranda ng aming munting bahay na yari sa kawayan at narra, habang ang hapon ay dahan-dahang nagbibigay daan sa isang kulay kahel na langit. Ang simoy ng hangin ay may kasamang amoy ng asin at sariwang dahon, isang amoy na malinis, payapa, at malayo sa lason ng lungsod. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang huling bumaba ang martilyo ng hukom. Ang hatol ay malinaw, pagkakakulong para kay General at tala dahil sa mga krimen ng pandaraya, pagkidnap, at pagtatangkang pumatay. Ngunit higit sa rehas ng kulungan, ang pinakamabigat na parusa sa kanila ay ang kahihiyan. Ang pamilyang dating tinitingala sa vegan ay naging simbolo na ngayon ng kasakiman. Wala nang lumalapit sa kanila. Wala nang nagnanais na madikit ang pangalan sa isang pamilyang binuo sa ibabaw ng mga abo ng ibang tao. Inay, heto na po ang tiyaan nyo. Napalingon ako kay Sandro. Bitbit niya ang isang tray na may 2 tasa. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo at sapatos. Nakasuot siya ng simpleng kamiseta at nakayapak habang naglalakad sa buhanginan. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, nakikita ko ang isang lalaking may tunay na kapayapaan. Ginamit niya ang bahagi ng nabawing ari-arian ng kanyang ama para magtayo ng isang munting pundasyon, isang organisasyon na tumutulong sa mga inang biktima ng Bauhanja din at mga manggagawang minaliit ang dangal. Salamat anak, sabi ko habang tinatanggap ang mainit na tasa. Naramdaman ko ang init ng seramika sa aking mga palad. Ang bawat daliri ko ay maayos na, bagamat may mga bakas pa rin ng nakaraan. Ang mga sugat ay naging mga pilat, ngunit ang mga pilat na ito ay hindi na masakit. Ito ay mga medalya ng aking panalo. Naupo si Sandro sa tabi ko. Kumuha siya ng ilang hibla ng tuyong damo mula sa isang basket na nasa sahig. Turuan niyo po ako uli, inay. Gusto kong matutunan ang tamang buhol para hindi ito madaling makalas. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng kanyang mga kamay. Ganito yan, Sandro. Kailangang dahan-dahan lang. Huwag mong biglain ang paghatak dahil ang pag-ibig, parang paggawa ng pulseras, kailangang may pasensya at pag-iingat. Pinanood ko ang kanyang mga daliri habang sumusunod sa aking turo. Ang bawat pag-ikot ng damo ay tila isang dasal. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang malakas na paghinga ng hangin at ang tawanan ng mga bata sa di kalayuan ang maririnig. Wala nang takot, wala nang kaba sa tuwing may hihintong sasakyan sa tapat. Inay, alam mo, noong nasa katedral tayo, akala ko katapusan na ng mundo ko. Bulong ni Sandro habang tinatapos ang huling buhol. Pero ngayon ko lang na-realize, iyon pala ang simula ng tunay kong buhay. Salamat dahil hindi kayo sumuko sa akin. Salamat dahil hinintay niyo akong magising. Naramdaman ko ang muling pagbalong ng mga luha sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng kagalakan na tila isang ilog na dumadaloy patungo sa karagatan ng kapatawaran. Hinalikan ko ang kanyang noo at naramdaman ko ang katotohanan na, sa wakas, ang aking anak ay tunay na akin na muli. Tapos na ang pagtatago natin, anak. Wala na tayong dapat ikahiya, sabi ko sa kanya. Ang pagiging labandera ko, ang pagiging mahirap natin, iyon ang nagpatibay sa atin at iyon ang hinding-hindi nila makukuha sa atin. Ibinigay sa akin ni Sandro ang natapos niyang pulseras. Maingat niya itong isinuot sa aking pulso, katabi ng meralya ng kanyang ama. 2 simbolo ng magkaibang panahon, ngunit may iisang mensahe. Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa kamatayan. Tumingin ako sa malawak na dagat. Nakita ko ang isang bangka sa di kalayuan, dahan-dahang naglalayag patungo sa kabilang ibayo. Tila ba yun ang aking buhay? Maraming bagyo ang dinaanan, maraming alon ang sumubok na itumba,
Ngunit sa huli, nakarating din sa pampang ng kapayapaan. Ang aking sakripisyo ay hindi na uwi sa wala. Dahil sa dulo ng lahat ng luha, may isang ngiti na hindi na kayang burahin ng kahit na sinong general o tala. Kami ay Amihan at Zandro, dalawang kaluluwang pinagtibay ng apoy, pinatatag ng hirap, at ngayon ay malayang lumilipad sa ilalim ng langit ng pag-asa. Patawad at pag-asa, inay, bulong ni Zandro habang nakatanaw din sa dagat. Patawad at pag-asa, anak. Sagot ko. Naramdaman ko ang paglubog ng araw sa aking balat, isang huling halik ng liwanag bago ang gabi. Ngunit hindi na ako natatakot sa dilim, dahil alam ko na sa bawat bukang liwayway, ang aming kwento ay muling isusulat. Hindi na sa dugo, kundi sa bawat hibla ng damo at bawat patak ng pagmamahal na ibinibigay namin sa isa't isa. Sumikat ang araw sa dalampasigan ng aming munting paraiso, hindi bilang isang mabalasik na apoy, kundi bilang isang mainit na yakap na nagpapagising sa aking kaluluwa. Wala na ang amoy ng luma at inaamag na damit na dati ay pasan-pasan ko sa bawat araw ng aking paglalaba. Ngayon, ang bawat hininga ko ay puno ng bango ng sariwang kape at ang tamis ng hanging nanggagaling sa hardin ng mga sampagita na itinanim ni Zandro para sa akin. Dahan-dahan akong bumangon mula sa aking higaan. Ang kutsyon ay malambot, ang mga kumot ay mabango, isang luho na dati ay panaginip lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaginhawaan, ang aking pinakamalaking kayamanan ay hindi ang perang nabawi namin, kundi ang katahimikan ng aking isip. Sa wakas, ang bawat sulok ng aking puso na dati ay puno ng takot at lihim ay nalinis na ng katotohanan. Naglalakad ako patungo sa kusina nang marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto sa labas. Pumasok si Zandro. May dalang isang maliit na sobre at isang bungkos ng mga bulaklak. Ang kanyang balat ay bahagyang nangitim dahil sa pagtatrabaho sa labas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Inay, look at this. Ito ang mga litrato mula sa unang anibersaryo ng foundation natin, sabi niya habang inilalatag ang mga larawan sa aming hapagkainan. Sabi ni Raja, mahigit 100 pamilya na ang natulungan nating makabangon mula sa mga mapang-aping kontrata. Ang dating pangalan ng ating pamilya na nais nilang burahin, ngayon ay naging simbolo na ng pag-asa para sa marami. Napangiti ako habang tinitingnan ang mga larawan. Doon, nakita ko ang mga inang may ngiti sa labi, mga batang nag-aaral, at mga taong muling nahanap ang kanilang dangal. Ito ang aking tagumpay, hindi ang pagkakakulong ni na General at Tala, na balita ko ay tuluyan ng nilimot ng lipunan at nabubuhay na lamang sa loob ng madidilim na selda. Ang tunay kong paghihiganti ay ang makitang ang kabutihan ay muling namumukadkad mula sa mga trotang dati ay tinupok ng kanilang kasamaan. Anak, ang galing mo. Proud na proud ang tatay mo sa'yo. Bulong ko. Lumapit sa akin si Zandro at kinuha ang aking mga kamay. Maingat niyang tiningnan ang aking mga palad. Ang mga kalyo ay naroon pa rin. Ang mga bakas ng 20 taon ng hirap ay hindi na mabubura. Ngunit para sa kanya, ito ang mga huwad na hiyas na mas mahalaga kaysa sa anumang brilyante. Inay, may ibibigay pala ako sa inyo, sabi niya nang may munting kislap sa mga mata. Inilabas niya ang isang munting kahon. Nang buksan ko ito, hindi ginto ang nakita ko. Ito ay ang lumang meralya ni tatay. Ngunit pinalinis niya ito at nilagyan ng bagong litrato naming dalawa na magkasama, nakangiti sa harap ng dagat. Para lagi nating maalala na hindi tayo nag-iisa, na ang bawat bagyong dinaanan natin ay para lang patibayin ang ating pagmamahalan. Naramdaman ko ang munting bigat ng meralya nang isuot niya ito sa aking leeg. Isang agimat na hindi para sa proteksyon laban sa bala, kundi agimat laban sa limot at pait. Isang paalala na ang pag-ibig ng isang ina
ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Lumabas kaming dalawa sa dalampasigan. Habang naglalakad kami sa puting buhangin, naramdaman ko ang pagdampi ng tubig sa aking mga paa. Isang marahang haplos na tila naghuhugas sa huling bakas ng aking mga luma at masakit na alaala. Ang bawat hakbang namin ay may kasamang dalangin ng pasasalamat. Napatingin ako sa malawak na asul na langit. Doon, tila nakita ko ang anino ng isang nakaraan na dahan-dahang naglalaho sa liwanag ng bukang liwayway. Ang bawat luha ay naging perlas, ang bawat sugat ay naging kanta. Wala nang hiya, wala nang takot. Tanging ang pagmamahal na lamang na binuo sa loob ng 20 taon ng sakripisyo ang natitira. Kami ay muling isinilang, hindi sa yaman, kundi sa dangal. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa kapayapaan. At sa bawat paghampas ng alon, sa bawat pag-ihip ng amihan, ang aming kwento ay mananatili. Isang patunay na ang puso ng isang ina ay hinding-hindi matatalo ng kahit anong bagyo sa buhay. Inay, tara na. Hinihintay na tayo ng ating bagong simula. Aya ni Sandro habang nakangiti. Tara na anak, tara na sa ating tahanan. Magkahawak kamay kaming naglakad patungo sa liwanag. Bitbit ang aming mga alaala at ang aming bagong pag-asa. Habang ang dagat ay patuloy sa kanyang banayad na awit ng katarungan at pagmamahal.